Okay, noon iba, sa kasalukuyan kaya ngayon, ano na ba yung tawag sa iba? Iwa mo rata rin ba? Ha? Okay, tama. Santa Cruz ka na. Anong buwan ito sinaraw? Okay, buwan naman. Nakaranas ko kayo na maging imperatrice. Okay, na Maria? Okay, muro-muro. Okay. Muro-muro. Maria Esperanza. Okay, meron pa ba ngayon? Yan? Okay, uwi. Walang iyang na lugar o panahon kung saan ito dinaraos. Okay, paano yan? Ngayon, meron pa ba yan? Ha? Okay, meron ka. Sa eskwela. Nakapanood ko ba kayo ng mga sa eskwela? Ano ba po yung sa eskwela? Yun ang magpa. Okay, ano ba yung sa eskwela? Malita lang eh. Yung mula na nababakay na isang dulang pag-iibigan at saka Basahan to. Ano? Okay, may kantahan at sayawan. Okay, ngayon, may narinig pa ba kayong nagkakanta, nagsasayawan? Okay. Diba? Karang, nung ilaan, sama, nung ilang buwan, na dumating yung, narinig ba yung Mamma Mia? Yeah. Kaya sa mga halimbawa na, sa eskwela na may kantahan, May sayawan. sayawan at naman nila ay pag-iibigan, okay? Okay, dito naman tayo sa pangalang pangkat. Ang pagkakaiba at pagkakatulan. Okay? Okay, ngayon ay palagay natin natapos na ang kanilang pag-uulat. Okay. Dito na natin kung meron ba talaga kayo naiintindihan sa mga uri ng ulat. So, ngayon. Sa mga uri ng dulang pangtanghalan, di ba may mga uri ng dulang pangtanghalan? Yun ay mga Hallelujah, Tagulo, diba? Oro, okay, yun sa mga uri ng dulang pangtanghalan, masasalamin ba ang kultura ng mga Pilipino? Makikita pa rin ba natin yung mga kultura ng mga Pilipino? Ikaw, Piolo, sinabi ko, oo. Makikita mo pa rin ba? Makikita pa rin ba ang mga, magtatalamin pa rin ba ang kulturang Pilipino? Yung sa mga uri ng dulang pangtanghalan. Napapalamin tayo ang kulturang Pilipino sa mga dulang yan dahil at sa nakita namin na parang pinapakita natin na kung gaano natin kaliboto o naliliyoso kung paano natin pinaniniwalaan ang isang Panginoon. Okay, yun ang sinabi mong pananampalataya. Okay, maliban sa pananampalataya, ano pa kayang posibleng masasalamin natin ang kultura? Yung kanilang mga kasuotan, yung kanilang mga ritual o mga seremonya ng ating mga ninunong na dyan ka rin. Okay, kayo bilang mga mag-aaral, mga estudyante, sa paano paraan kayo ninyo magpaunlad o mapapaunlad ang mga uri ng dulang pantanghalan? Mga uri, kayo bilang mga estudyante, ano kayo yung posibleng gawin para mapaunlad pa ang mga uri ng dulang pantanghalan? Ikaw, ang tawag nito, siya na po ng pangalan.
Nakikinig. Okay? Bilang estudyante, mapapaunlad ang uri na ulang pantahalan sa pamamagitan ng pagsasabiha kagaya ng buwan ng wika. So, maninigay ang mga kapwa estudyante ng pagkaroon ng salita upang mapapanatili at ang ulang pantahalan. Okay, mapanatili ang dulang pantangalan. Okay, ano ba yung mga purpose niyo para mapanatili yung mga dulang pantangalan? Para ma-preserve. Para ba sa mga sarili niyo? Oh, ikaw! Romel, Bacamante! Hindi ka nakikinig. Okay. Sinabi ni Kinil na, ano ba yung tawagan? Mapanatili ang mga uri ng dulang pantangalan. Okay. Paano ba yung pananatilihin o saan mo yun i-delegate or ipa-preserve yung mga o iahandog? Madaling sabi, saan mo iahandog yung mga uri ng dula? Sabi niya, kaunlarin pa o saan mo yun iahandog? Sa iyong sarili lang ba? Ma'am, para sa akin, bilang estudyante, kailangan kong pagmalaki at pansilikin yung kultura natin at halimbawa yung mga lula na kultibang mga So, sa pamamagitan dyan, mapapanatili ko ang kultura Pilipino at? Bangga ng kulto ng Okay, ikaw ano? Oh, what? So, hindi. Erika. Pambawi na, pambawi. Pinapatawag ko lang ako kasi masyadong seryoso. Okay, ang tanong ko man na narinig ako. Kasi ganito yan. Sa sarili ko, bilang isang kabataan Pilipino, kailangan natin panatilihin at mapaunlad yung mga iba't ibang uri ng dulang pantahalan kasi para rin yung sa mga susunod na henerasyon ng mga kabataan. Okay, tama. At sa susunod na henerasyon ay malaman pa nila at hindi pa mawala sa kanila yung mga uri ng dulang pantahalan. Okay. Kayo, bilang mag-aaral mga estudyante, paano makakatulong ang mga uri ng dulang pantahalan para maging malikhain, mapanuri, at pagkakaroon ng samalayang panlipunan ng tao? Okay. Uulitin ko ang tanong. Kayo, bilang mga mag-aaral, so alam natin yung mag-aaral ka sa Pilipino, estudyante. Okay, paano paraan makakatulong ang mga uri ng dulang pangkanghalan para kayo ay malimhain, mapanuri, at magkakaroon ng samalayang panlipunang tao. Okay. Kaya paano parang makatulong kayo yung mga uri ng dulang pangkanghalan? Nakakita na ba kayo ng mga pagtatanghal? Kaya sa stage, sabi ni Erika, okay, nakakita na ba kayo ng mga pagtatanghal, ng mga yung tibag? Diba ang tibag ngayon ay tinatawag na katakutan o ikaw? Annie. Elmo. Elmo. Kung pag-usapan natin ang panlipunan, kamalayo panlipunan, makakatulong ito sa ating sarili ko, sa aking kapakataan, sa kapwa-estudyante na magiging estudyante na kung saan pinagtutunan, kagaya ng dulang sinakulong na kung saan ipinaniwas dito na kailangan natin maging mabuti o sumusunod sa batas ng Panginoon na batas ng Panginoon upang mabigyan natin ang kanyang pag-ibig ako sa kung saan
ginawa niya yung pagkakasakit upang tayo ay upang tayo ay marinig sa mga kasalanan na nakita niyo. Ang pagkakalikay dyan ay, o mapanuri ay kayo bilang mga estudyante o mga mag-aaral, makibahagi o makilahok sa kahit anong uri ng pagtatanghal dyan, mga uri ng pagtanghalan. So, kayo ay makilahok, makibahagi sa mga anumang uri ng pagtanghalan na itatanghal. Kahit na yung mga papel na yung gagampanan o ginagampanan doon. Para kahit kayo ay mga pulubi na halimbawa doon ay ano ba yung mga papel na ginagampanan mo ay hindi maging ano ba, kumbaga magbigay buhay, kahit na anong mga elemento o mga pangyayari ang inyong gagawin ay magbibigay buhay sa inyo para maging, o kahit, di ba sa sinakulong mga iba-iba mga mga totoong pangyayari talaga yan sa buhay, di ba? So, magkakaroon kayo ng mga pangalayang panglipunang tao. Okay, ngayon ay para sa mga kawan niyo ay babalikan natin ang mahalagang ano. Okay. Yan sa unang tanong. Paano naapektuhan ang impluwensya ng mga nilarayuan sa ating bansa o mga sinaunang dulang pangkarangalan? Okay, matapos natin matalakay yung mga iba't ibang uri ng pangkarangalan, yung mga uri ng dulang pangkarangalan. Okay, meron bang nabago sa inyong mga sarili, mga ideya tungkol sa mga mahalagang tanong na ibinigay ko sa inyo? Ikaw, May. Idyang patag sa nag-uusap. Nang dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, sinabutan na nilang mga Pilipino ay may sariling dula. Ito ay sinasar sa iwakang bayan sa maluwang na makulan o looban. Sa tahanan ng Maharlika, Autonomous Metro at Kuminsan ay sa tabi ng ilog. Sa paglipas ng panahon, panhirin ng pagsakot ng mga dayuhan ay nagdunga ito ng mga pagbabago upang narating ang ganap na pagiging makapagbago at ang maging masinig ito sa mga nalusuyan. Okay? Sa pangalawang tanong, paano sinusulan ba ang dulang pagtangalan sa Pilipinas? Okay, Maria? Ang dulang pagtangalan ng Pilipino ay maraming sinasaanan bago ito narating ang ganap na pagiging makabago at magbinig sa manual nito sa kasalukuyan. Nagalawa ito ay iba't ibang transformasyon ayon sa pagbubuo ng panahon at pagtanggap sa iba't ibang influensya mula sa mga dayuhang ipag-unsay ng Pilipinas. Okay? Okay, meron talaga kayo naiintindihan at hindi talaga kayo sa ating araling sinalakay. Okay, bukas ay titin natin yung mga inasang kaganap ninyo kung matatagawan ba talaga ng maayos. Okay? Ipaalam sa lahat.